At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto nga, itignan nga natin yung usap-usapan ngayon patungkol sa 19 Kings, particularly dun sa mga espada nila na nagagawa ngang isamo ni Imo. Kasi parang ano siya, big deal siya sa One Piece community natin. At ayun ay binigyan din dito kung ganong kalakas itong si Imo Sama. So although alam natin na malakas talaga itong si Imo, pero dito mas binigyan pa ng bigat kung ganong kalakas si Imo. At so ayun ay short discussion lang to, kaya ayan, huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. At ito nga, simulan natin dito yan, kay Killingham at saka nga kay Saint Summer. So nakita natin kay chapter 1189 na itong mga sandata na to, pinagamit ni Imo kay Summer saka nga kay Killingham, isang espada at saka isang spear. At dito na nga ni-reveal ni Saint Summer kay Zoro na itong mga espada na to, hindi yan basta-basta espada dahil yan yung mga sandata na kung saan nag-conquer sa buong mundo. At ito nga yung mga espada na ginamit ng 20 hari na laban rin dito kay Joy Boy. So ibig sabihin, itong mga sandatang ginagamit nga dito nila Killingham saka nga ni Saint Summer ay hindi lang sila basta-basta ordinaryong sandata. Makapangyarihan itong mga sandata na to dahil yan nga yung ginamit para talunin itong si Joy Boy and at the same time para makonquer nila yung buong mundo. At so ayan ay pagkatapos matalo ni Joy Boy at pagkatapos ngang makonquer yung buong mundo ay dito na nga ngayon itinatag ng mga hari na to yung world government. At pagkatapos nga nilang maitatag yung world government, eto na rin yung time na kung saan ay nagbigay sila ng vow para nga sa equality. So tawag nga dyan, pledge for equality. So ibig sabihin nun, walang kahit sino man sa mga hari na to yung uupo para maging hari ng buong mundo. So kaya nga to empty throne para sa simbolo ng pagkakapantay-pantay. Pero interestingly, ay itong si Imo Sama, sa lahat ng mga hari nga rito, siya yung naging napunta sa pinakatop at siya yung biglang umupo sa throne na to at siya nga yung naging pinakahari ng buong mundo. So ayan, ngayon ang tanong, paano nangyari nga sa si Imo yung naging nasa pinakatop ng mga hari na to? So possible lang nangyari nga niyan during nga sa pagsama-sama ng mga kingdom na to para laban si Joy Boy. Etong si Imo, siya yung naging pinakamalakas na hari among sa mga haring lumaban kay Joy Boy. So kaya ayun, siya yung naging nasa pinaka-top nga nito. At ito isa pang interesting pa yung sinabi nga ni Killingham na itong si Imo na-restore niya itong mga sandata na to gamit yung kanyang omen. So pag sinabing restored ay diba ginagamit yan kapag sira na yung mga bagay o kapag wala ng buhay yung bagay. So kaya nga ito masasabi na yung mga espada rito na nakatarak dyan sa may empty throne, possible na talagang mga wala ng buhay tong mga to. But still, dito sa mundo na One Piece natin, sinasabi ng mga espada ay diba may mga sari-sariling will yan. So usually yung mga espada na may malakas na will dito sa mundo ng One Piece natin, yan yung mga malulupit yung mga graded na espada. So parang katulad kay Zoro, yung espada ng Enma, diba nga sinasabi doon na dapat ma-tame niya yung espada na Enma para magamit niya ng gusto. So kasi ganun ang nangyayari kapag yung espada may will, di mo siya basta-basta magagamit kasi nga dalawa yung pwedeng idulot sa'yo nun. It's either na mapahama ka o di naman kaya di mo magamit yung full potential ng espada. But yun, going back nga rito, nung ginamit na ni Imo itong espada tuloy, itong axe na to, ay maraming nagtaka rito. Kasi kung mapapansin nyo nga, nung sinabi ni Imo na yung next naman na sandata na pang-aatake niya dyan kay Luffy, ay ito yung mga katagang sinabi niya. Oh my, apologies, but this is the next blade thou must suffer. So yun, so ibig sabihin nga, ay malas daw si Luffy kasi itong axe na to talaga magbibigay kay Luffy yan ng matinding suffering, ng matinding sakit. Pero yun, ang kinuwang hint dito ng One Piece community natin, yung nakaka-intriga dyan, na itong salitang oh my. So kasi ang sinasabi dito, na kapag ginamit mo itong katagang oh my, ay pinapakita lang niya na hindi ka sure sa nangyari dun sa ginawa mo. So ibig sabihin, ay hindi mo ine-expect yung resulta dun sa ginawa mong isang bagay. At ito nga, nung ginawa nga ni Imo Sama, nagsamon siya ng sandata, ito yung axe yung lumabas. At ito yung nabanggit niya, sabi niya, oh my, itong axe pala na to yung lumabas. So ang pinapakita lang daw dito, ibig sabihin, yung mga sinasamo ni Imo ng mga espada na nanggaling dun sa empty throne at ayan, yung espada ng mga hari na kasama niyang tumalo kay Joy Boy, ibig sabihin, di talaga nila will yung magpagamit dito kay Imo Sama. But then ay kung babalikan yung sinabi nga ni Saint Summer na etong mga espada na to o yung mga sandata na to ay nirestore yan ni Imo Sama sa pamamagitan ng kanyang omen. So yun, so basically dito all in all, sinasabi lang na yung mga will ng mga nakasamang hari nito ni Imo Sama sa pakikipaglaban kay Joy Boy at sa
sa pagsakop sa mundo, nandiyan pa rin, nasa may espada pa rin yung kanilang will. At ayun, ayaw nila magpagamit rito kay Imo-sama. Pero dahil nga sa sobrang lakas ni Imo-sama at ayun nga nagtataglay siya ng omen, kaya naman nagawa niyang puwersahin yung will ng mga nakasama niyang hari na magpasakop sa kanya. At ito nga yung naging resulta niyan, na nakusasamon na o nakukonjure na ni Imo-sama yung mga sandata ng mga nakasama niyang hari para gamitin yung kanilang lakas. At so dito ay pinapakita nga lang daw kung ganong kalakas talaga itong si Imo at kung ganong kabigat yung kanyang kapangyarihan, kasi nagawa niya nga na magpasabit sa kanya yung mga nakasama niyang hari na lumaban kay Joy Boy. At ito nga ginagamit niya yung kanilang mga espada. Kasi nga di ba sinasabi natin dito na kapag ayaw ng espada sa'yo, di mo magagamit yan yung lakas niyan totally wala. At ayun nga, pwede ka pang mapahamak dahil sa paggamit ng mga espada na yan. Pero yun, gamit lang yung purong lakas ni Imo na gagawa niya na makrush yung will ng mga nakasama niyang hari. At ito, nagagamit nga yung kanilang sandata. So siguro yung magandang example dito si Zoro, ayan, so para makarelate tayong lahat. Kasi di ba si Zoro nga, di niya pa nakokontrol yung espadang Enma. So kailangan maging malakas muna si Zoro para ma-tame niya, ma-control niya yung espadang Enma. So kumbaga, para magpasubmit sa kanya yung espadang Enma. Etong si Imo-sama, ilang espada yan? 19 na espada yan. At ayun nga, sinasabi natin na makapangyarihan itong mga sandata na to kasi yan yung ginamit para nga talunin si Joy Boy. Pero ayun, nagagawa lang ni Imo-sama na ganun kadali na kontrolin yung mga espada na yan. So reference lang natin si Zoro para lahat nga tayo makarelate dito. But anyways, ay pagkatapos nga niyan, isan guys. So hanggang dito lang itong video natin. Pero yun ay kayo ba, ano ba yung masasabi niya patungkol rito kay Imo-sama? So ito, di ko talaga alam kung bakit ano siya, big deal siya sa One Piece community natin. Pero kasi kitang-kita naman na malakas talaga itong si Imo. So kaya yun ay kung meron kayo masasabi patungkol rito, siguro pakishare na lang dun sa baba kasi ako talagang wala akong masabi actually lang dito Ayun lang, sinare ko lang sa inyo. Ito nga yung usap-usapan ngayon na trending dun sa One Piece community natin. But anyways, yun nga guys ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. At ayan ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.